Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginano. Okay guys, eto, tangina, fresh pa. Kasi katatapos ko lang reviewin yung lip cram versus ban. Pero sa tingin ko naman naka get over na ako, nakapagpahinga naman na ako. So yun, balik tayo sa zoning. Zoning 19, I think 19 ata to. Hindi ko na matandaan kung on zoning 19. Balik tayo sa zoning 19. At sa zoning 19 kasi marami pa akong hindi nare-review, pati sa zoning 18 marami pa akong hindi nare-review. So ayun, balik muna tayo dito. Tapos na nating review yung dalawang semis ng Isa Buhay 2025. Kita-kits live sa day 2 ng Ahon. Not sure, pero tingnan natin kung ano yung lineup na mabubuo ni Bossing Arik. Pero yun, going back, zoning 19 reviews tayo ulit. Sensei versus Andros. Si Sensei hindi ko na siya maalala, pero sa pagkakatanda ko, na-review ko na siya once. Pero ang hindi ko maalala yung kung paano siya lumaro, kung paano siya bumatel. Yun lang, yun yung naalala ko lang na na-review ko siya one time. Pero hindi ko na matandaan kung paano siya magsulat. Sorry. Si Andros naman, huling battle review ko sa kanya, yung laban pa na ata nila ni Casper eh. Yun na. So matagal na yun, TIU pa yun. Napanood ko pa yun ng live, puta. 'Di ba? So yun, hindi na rin ako magbibigay ng mahaba pang insights kasi medyo matagal ko na silang hindi napapanood. So yun, game. Sensei versus Andros. Si Sensei, unang banat para kay Sensei, zoning 19. Pakinggan natin. Yo! Rinig sa likod? Game. Flip top, kamusta? Maraming salamat, nandito kayo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong magandang gawin kong pang-intro sa'yo. Ikaw pala si Edward Joseph ng Baseco? Nakakatuwa na parito ka, bro. Igogo. Putang ina, naligo ba to? Itsura pa lang, alam mo. De, joke lang, ayokong laitin to. Baka i-bash nyo ako, kabago-bago. Yung dala ko ngayon, puro bars, tapos bars tungkol sa mukha mo. Boss Arik, huli mong hinain sa akin si Blizzard, yung rapper na nagpuputek. Okay. Napatawa ka sa ligaw na bala na yun, ha. Okay. Yung Blizzard, yung nagpuputek. Gago. Gago. Natawa ko doon. Okay. Natawa ko doon. Hinain sa akin si Blizzard, yung rapper na nagpuputek. Pinilit kong hindi siya laitin kahit pagiging pilyo ko nangungulit. Mas pinili ko na lang gumawa ng mga lyrics na malulupet. Multis na nagkukonect, 10 months akong naghintay tapos ibibigay mo na kalaban sa akin. Boss, ganun ulit. Alam niyo ba, sumali ito ng kumpadre tournament sa Puluyon, kung saan walang lait na banatan. Tuwang-tuwang nagpupurihan kahit ang lalagkit ng katawan. Itong anong sanabihang guwapo, si pare na sarapan, parang nais pang labasan. O ngayon, nasa flip top ka na ulit. Alam mo bang pangit ka na naman? Hoy, Edward Joseph! Gusto kitang kausapin ng maigi. Edward na, Joseph pa. Ano ba yung mga magulang mo walang maisip? Binigyan ka na nga ng pagkakataon ng rap para hindi ka sa ganyang pangalan manatili. Ang dami-daming pwedeng MC name tapos si Edward Andros pa napili. Alam niyo ba meaning nung Andros? Nung ginugol ko, bigla akong napangisi. Andros! Pampatigas ng tite. Gago. Tangina. Epektibo ka ba?
Atay. Sige nga, patigasin mo nga to. Gusto ko kasing tigas ng hilaw na avocado para magsintigas lang din sila pag sinampal ko sa mukha mo. Andros, pampatigas ng etits, Chong. Anong nakaka-ellipse doon? Gusto nyo malaman yung sagot kung ba't ko siya kine-question? Yung pangalan kasi nung tatay niya, Benedict, tapos kuya niya si Erickson. Tigas niya, pare. Yeah. Ayos. Andros, ang dami-daming pangalan dyan na mas maayos sa paligid. Ginawa tuloy siyang sword na nila Poison, Trev, Casper kung saan siya natalo at naipit. At doon ko napagtanto na tangato tsaka kung gaano siya kakited kasi yung mismong wordplay sa pangalan niyang Andros, iba pang tao nakaisip. Ako, Sensei, Sword may sense na. bawat say dito kita mismo papangaralan. Sa yung Andros, pampatigas ng tite, ididiin mo sa larangan. Tapos gusto mong kabiliban maging between ka at hangaan, hindi mo nga alam yung meaning ng sarili mong pangalan. Ano? Magre-rebat ka ba't ako merong ganto? Mukha ka kasing burat binili ko talaga yan para sa'yo. Andros, pampatigas ng tite. Nakakadiri ka, men. Boss Arik, pag inintroduce mo to next time, mas maganda kung bahagya mong lilinawin. Unang banat para kay Andros, papatigasin niya mga titi natin. Burat. Creative. Tang ina. Nabutasan yung Andros na pang nameplay, no? Yung mga wordplay, yung mga nameplay lang kasi kay Andros before. Yun yan, nabanggit na ni Sensei kanina. Sword na, mga ganon. So, binabaliktad lang. Sword na Andros. Pero yung kay Sensei, ang creative, grabe yung grabe yung pagsaliksik niya ng info about Andros. Sinerch yung pangalan, ito yung lumabas, ginawa niya ng angulo. 'Di ba? Ang creative sa part ko sa kung paano ko siya na absorb. Ang creative noon kasi tangina, makakaisip ka ba ng ganong angulo kung titignan mo lang? So, syempre, naglaan talaga ng effort si Sensei dito. Actually, ayun yung pinaka yun yung nagpakuha ng momentum Tapos, tinapatan niya pa ng ang pangalan ng tatay, tapos kuya, 'di ba? Connected pa rin. So, tas biglang antitigas nyo. Diba? Nakakatawa rin yung panimula ni Sensei na rapper na nagpuputek, 10 months nag-antay, ganun ulit. 'Di ba? So, sa akin, Sensei, shoutout sa'yo, men. Creative. Ang creative ng round 1, ang brainy ng round 1, sobrang effective ng mga bara tsaka ng bara na may halong jokes at entertainment, nag-complement, tapos malinis niya pang na-deliver. Solid yun. Andros, pakinggan natin kung ano yung magiging bawi niya. Kaso tinrap na siya ni Sensei dito Sensei dito na magre-rebat ka, bakit ako may ganito? Binili ko to para sa'yo talaga. Mamburat ka, diba? So kinorner na ni Sensei, so bawal na i-rebat yun ni Andros. Mainit. Game. Tangina, di daw ako naligo. Yung sinabi mo, madaling mabilog sa amin. Gago, naligo ko, asawa mo naghilod sa akin. Okay. Tangina nito. Absent ka ng absent sa bara-bara dito, kala ko di ka pupunta. Kailangan mo talaga tong Andros para di ka madali matutumba. Okay. Yo. Sa mga nagpunta, may rebat pa pala ako. Tangina, naisip ko lang bigla, nakakaiba. Alam mo yung Andros na pampatigas ng tite, ate mo yung sa akin nagrekomenda. Sa mga nagpunta, sa masasabi ko, thank you. Pipilitin kong hindi magkalat parang nung ginawa nung debut. But before I start my round, there's something I need to tell you. Sinama ko lahat ng Solvin Boy sa amin. Pag di kayo nag-react sa akin, manggugulo sila sa venue. Flip top game! Mahina pa, manggugulo sila. Flip top game! Kalaban ko daw si Sensei. At dito, di ko kakayaning humigit. Pues panoorin nyo yung rapper galing Tites, paano ko sakalin ng mahigpit. Kasi may plano daw si Boss Arik. Ba't nilaban niya sa akin etong wak?
Kailangan turuan ng leksyon yung sensei at alam niyang ako'y eduk grad. Anong tingin mo? Ha? Deserving ka sa big stage kaya nagyayabang yung pabidang to? Eh naalala ka lang niya bigyan ng battle kasi asawa ni Meiko may-ari ng liga nyo. Diba si Da Vinci, kamukha ni Patrick, pukinangin mo ka. Pero paano ka naging sensei, tol? Anong prosesong pinagdaanan? Wala akong nakitang bakas ng mga paa mo sa aking landas na nilakaran. Kaya ba't kinuha to, Boss Arik? Di naman to witty mag-rap. Dala niya'y kakornihan matik, pilit ng isilang lahat. Pwestong peking maestro na panay kwento, magsisisi ka agad pagkat ang kapalitan mo ng berso sa may sentro ay LP tinaganap. Ay LP tinaganap. Pagkat ang kapalitan mo ng berso sa may sentro ay LP tinaganap. Kaya kahit sino man ang pumanday ng mga nagawa mo, di pa rin naman niyang kayang sumabay na mambarako. Kaya humanda na lang na umaray sa pagkatalo pagkat kailangan ko ngayon na pumatay sa pagbabako. Pumatay sa pagbabako. Pagkat kailangan ko ngayon na pumatay sa pagbabako. Kahit isiksik mo bara mo, para ako'y maundayan, magiging makalat pa rin flow prime water sa Bulacan. Kaya kung kayo'y agad na nabilib dito sa tangang delinkwente, pwes pusta nyo ay tagilid parang panga ng presidente. Parang panga ng presidente. Papaalalahanan lang kita, baka nakalimot ng gago. Nakalaban mo ngayon ay si Andros Bonifacio at nasa Katipunan tayo. Okay, ang daming starter ni Andros dito. Kahit doon na lang tayo tumingin. Pero di na natin kahit wag na natin masyadong hukayin, no? Performance, content, sulat. 'Di ba? Doon na rin, nasa content na rin 'yun 'di ba? Performance, sensei, mas malinis. Writtens or content, nakita nyo naman, 'di ba? Mas creative, mas powerful, mas impactful, mas flavorize yung round 1 ni Sensei. Yun lang, ganun lang kasimple. Kay Andros, hindi ganun ka-effective yung rebuttals niya. Hindi mahahaba yung mga setup. Hindi naglaland ng mas, hindi impactful yung landing, ineffective yung ibang references, angulo. So, yun. Tapos may mga starter pa. Okay. Bigyan ko na yun 10:8. 10:7, sorry. 10:7 in favor of sorry. Hindi ko muna ipi-perfect si Sensei dito. 9:7 in favor of Sensei. Round 2. Tinigasan ba kayo? Check. Yo, Boss Arik, nung binigay mo to sa akin, real talk, wala akong sinayang na minuto o kahit na segundo pa. Inisto ko agad yung Facebook mo, mukhang meron kang ibubuga. Kinlik ko agad yung profile pic, ang tapang ko, zinong ko pa. Nung March 24 pa nagkakalat yung mukha mo doon, di mo pa din binubura. Pero real talk, gusto ko nga itong i-add nung una. Kaso sabi ko, teka lang, scroll down ko muna. Hanggang sa maya-maya lang, biglaang napag-alaman ko na lamang, taga-Pulo ka. Guys, taga-Pulo yan! Paano ba yung estilo doon? Parang trip kong masubukan. Nandyan ba si Lax Artist? Si Charisma? Wala ba dyan sa may pintuan? Guess what? Parating pa lang yung mga suman. Ang lalagkit nyo, pare. Ano bang may pagmamalaki mo sa akin? Top MC ka ng Pulo. Yung liga ng mga MC na may uhuging looks. Kung lalapagan ko kayo doon, paglalaruan ko lang kayo sa kamay ko na parang Rubik's Cube. Pinapangalandakan pa nito na top 4 siya ng Pulo. Yung galawan mo pang pussy moves ay kung tutuusin pang top 5 ka lang kung pinapalagan ko lang yung mga offer sa akin ng organizer nyong si Luminous. Ano ba? Taga-Pulo ka? Pero okay na daw doon na, hindi na daw mabaho, no hassle. Mukhang disiplinado na din daw yung mga tao doon, brother. Maayos manamit, nagsisipilyo, tsaka naliligo. Yan yung mga dapat na ginagawa nyo bago bumatel. Ganitong klase ng tanga yung paborito kong nirarapan. Yung tipong nilalait mo na tas pilit niyang inaalam.
Nakakaawa ka sa pag-aakala na meron kang ilalamang kung painitan ng bugatang bulkan. Ako, siga ka lang. Pinaghandaan mo ko sa zoning. Malas sa tinambangan ng angas ng lakad. Dapat sa'yo sinasakang, sinasakal, sinasaktan, sinasaksak ko gamit ng pangalan niyang inanagram hanggang sa di na to picture na para bang sira na cam. Ano ang kala mo? Galing. Yan? Teka boy, relax ka lang. Isasagad, idadagan. Multigang umabot na yung rima ng 100. Yung linya ko, pinaspasan partida. Tong ina. Pa yan. Teka, ano ba magandang kasunod? Pwede bang Mirage naman? Para. Putang ina. Multis. Grabe yun. Ang ganda nung extension eh. Diba? Ang ganda. Ah, shit. Shoutout kay Sensei, puta. Shoutout. Tangina mo. Ko, pinaspasan partida. Grabe multis. Pa yan. Teka, ano ba magandang kasunod? Pwede bang Mirage naman? Galing, no? Para. Galing. Maadibag na kaagad! Kaso wag na. Balita ko, sikat na yan. Maging kampyon ng isa buhay, matagal niya nang inaasam. Malaki, ilong, binansagan, nag-finals to, finlash naman. Sukutan nyo ng salamin, pustahan no. Si Plasma yan. Yeah. Kasi yung ilong... Gago. Yeah. Ayaw ko talaga manlait. Kaso yung ilong mo nangaakit. Parang burat na matigas sa malayo, oh. Tapos ganun din sa malapit. Real talk, gago, wag ka nagagalit. Siguro pag nangungula ko to, buong kamay niya nagagamit. Chill lang, oy. Tingnan niya, nag-iisip na ng rebato. Walang nakakagulat. Sige, ikaw na yung may rebattles na mababaw lang naman sumugat. Sa totoo lang, concern pa nga ako sa'yo eh, kung kailan ka ba mamumulat. Kung kailan ka ba mamumulat. Kung kailan ka ba mamumulat. Sa totoo lang, concern pa nga ako sa'yo kung kailan ka ba mamumulat na mas nagre-react pa sila sa mga on the spot mo na bara kumpara sa isang buwan mo na sulat. Galingan mo. Tong ina, ang lakas. Shoutout kay Sensei. Nakakatawa yung mga ano niya eh, mga gestures niya na pustahan si Plasma, lagyan niya ng salamin, pustahan si Plasma. Nakakatawa yung pagtingin-tingin niya kay Plasma dun sa gilid. Tapos hindi, seryoso, ang solid ni Sensei mag-perform, ang linis. Hindi ko alam kung joke ba yung kanina, pero kahit na regardless na lang eh. 'Di ba? Kahit sabihin natin we count that as a joke, parang ano rin naman, sobrang minimal lang naman nung ano na yun, dapa na yun, 'di ba? Nakakatawa yung mga ano niya dito. Tapos yung sabi niya na kalma lang. Yung abot sa ilong, kamay ginagamit. Although narinig na natin yung mga ganong linya. Marami nang gumamit ng ganong angulo kapag malaki yung ilong yung kalaban. Pag nangulangot, isang kamay yung gamit. Hindi ko alam kung kay Looney ba yun against Plasma, hindi ko na matandaan, pero ayun. Na-enjoy ko yung round 2 ni Sensei at para sa akin mas malakas to. 'Di ba? Mas entertainable. 'Di ba? Nakakatawa yung buong round ni Sensei. Ayos 'yon. Pili ko mahirapan si Andros na bawiin yung round 2. Pero respect, tignan natin. Yun lang yung mga sinabi mo, tangina, ang dali mong mabira. Huwag mo na hanapin si Lax tsaka Karisma, kaya kita bugbugin mag-isa. Tangina nit. Yun pala no, yung angulo niya about sa pulo. Ginawa niyang yung si Laxartes, Karisma, ang lalagkit nyo, parating pa lang yung suman, tas yung maligo, mag-toothbrush, yun yung mga dapat gawin daw sa pulo, 'di ba? Bago bumatel. So dinis niya muna yung pulo, tas 'di ba? Ang ganda nung transitions din ni Sensei, ang creative. Ito dinamay pa yung tito kong si Plasma. Huwag ka nga masyadong pasikat. Tito, pagbaba niyan, bigla mong i-bear hug. Nilalait pa yung ilong ko, gago, di na nakakagulat to. Nilalait mong malaki to, mas malaki pa to sa utak mo.
Yun na yung freestyle na tumalo sa round 3 ni Jonas. Kala ko ginawa niya na mahabang skim yung bote. Pag ni-review to nung babae, puta, yari ka kayate. Eh kung ako kaya mag-freestyle, ano boss? Gusto nyo hanggang dulo pa? Pili ka ng bote dyan. Hahampas ko sa ulo niya. Ano Pili boss? Gusto nyo hanggang dulo pa? Pili ka ng bote dyan, gago. Eh kung ako kaya mag-freestyle, ano boss? Gusto nyo hanggang dulo pa? Gago. Pili ka ng bote dyan. Ang bote, hahampas ko sa ulo niya. Okay. Ano ba? Yung uso niya? Tanginang kapal masyado. Yung uso mo, pantaksil. Pamilyar ah. Oo, sobrang kapal ng uso mo, kasing kapal niyan yung uso ni Camille Villar. Salamat sa mga kuya at mga ate, sipin nyo si boss yung paos, si sensei yung walang sinabi. Isa pang papariling kita. Papagod na ako dito ha. Sino mga nakapanood ng laban na ito sa Jollibee? Gago. Tangina, para ka nung lalaki na nagbabalak na magladlad. Alam niyo yung buong grupo niyo parang homeless na nag-aantay ng pagpag. Sara ulo. Alam mo bang na-depress yung manager doon? Hindi na kumakain ng almusal hanggang hapunan. Paano ba naman bumaba sales ng branch nila dahil sa ginawa niyong kahayupan? Ito kung mamamalimos kayo tol, ito payo, walang panghi-hate. Sa 7-Eleven kayong mag-apply, kailangan ng pulubing tagabukas ng gate. At di ba kwento Utang ina, tagabukas ng gate, mabubutasan si Andrew sa next na battle doon. Walang gate ang 7-Eleven. Yari. mo sa akin, galit ka sa FRBL? Ba't nahihiya ka na bigla? Sabi mo, pangalan ng liga nila, Floodway, sa Bulacan lagi may baha. Tangina, yung mga nagmamotor dito, di ba alam niyo yan, sa Bulacan, yung daan nila lubak-lubag. Lubak-lubak, tangina talagang yung mga rider madadali. Nung ginagawa ba yung tol, yung mga labor, walang bale? At shoutout kay Idol Looney, Sinyo, Mot. Kami excited sa inyong 3-way battle. Pero sabi ni boss, ang tatagal nyo daw mag-confirm, siya tuloy yung nahahasil. Pero habang di pa sila nagre-reply, boss, may suggest akong nice trip. Ang gusto namin makita mag 3-way, si Enigma Pibos tsaka Mike Swift. Di ba gusto nyo yun? Enigma Pibos tsaka Mike Swift. Sa branded yung venue, Papa Benji. Pulo mag-o-organize, asahan na. Tatayo si Shernan sa harap, tas sasabihin, araw na naman ang sunugan! Sagpangan na! At para kang bante ka, boss, yung mga kukunin nating hurado, puro uprising. Sakaling matalo ka pa rin, papasigawin ko si Badang ng luto, tas ibibito namin yung judging. Nandiyan ka pa pala? Tanginan to, alatang gusto sumali sa kingkuyan. Sakit no, bars na bars ka na, tas di ka namin sinali sa kwentuhan. Paano kasi kung usapang shot, alam naming madali kang talunin. Isang RH lang binigay sa'yo sa motos, di mo pa na kayang tapusin. Parehos tayo na mayagpag ng 1 minutes, pero wag ako yung sisindakin mo. Nakasurvive ka sa blizzard, pero yung init galing Baseco, tsak kanyang iindahin to. Yung init galing Baseco, tsak kanyang iindahin to. Sarap mong palikuan ng saksak. Para bumagsak sa sahig, ang sarap mong paliguan ng saksak. Reverse classroom setup. Sensei naman yung makikita nyo ngayong bumagsak. Okay. Freestyle ba yun? Sa tingin nyo freestyle yung mga binanat ni Andros kanina na napatawa tayo, nagtawanan tayo doon? Sa tingin ko freestyle eh. Or at some point, masasabi rin nating kasama sa sulat, pero pababa eh, 'di ba? Regardless na lang. O sige, regardless, written man or freestyle, wala na tayong kaso doon. Pero naging pababa yung performance ni Andros. Pero masasabi kong mas malakas itong round 2 compare sa round 1 niya. 'Di ba? Pero ibang klase yung sensei sa round 2. Mas malakas din. Okay? So, yun.
better round for Andros, but better round also for Sensei. Nasa gitna yung effectivity ng verses ni Andros, si Sensei all throughout the round 2. 'Di ba? Paano mo pagtatapatan yung ganon? So, syempre dun ka sa nag-uumpisa ng malakas, pumunta ng gitna at natapos ng malakas. Compare or versus sa nasa gitna lang yung effectivity. 'Di ba? So, Sensei pa rin. 10-8. Ito na yung bibigyan ko ng 10 puntos si Sensei. So, that's 19 to 15. 9-7 sa round 1. 10-8 sa round 2. Yun. 19 to 15. First 2 rounds, Sensei. Round 3. Yo! Alam nyo bang pagiging rapper tsaka rider nagagampanan daw niya pareho? Paanong hindi yung nag-book nagmamaneho? Kapal ng balat Ano daw? nito, parang puwet lang ng kalder. Naging rapper tsaka rider nagagampanan. Yo! Okay, ulit. Check. Alam nyo bang pagiging rapper tsaka rider nagagampanan daw niya pareho? Paanong hindi yung nag-book nagmamaneho? Kapal ng balat nito, parang puwet lang ng kaldero. Nagpapawis ka oh. Heto, pampunas mo, kanebo. Gogi. Kapag malaki dedi nung angkas, mayat maya siya nakapreno, nagsusuot pa lang ng shower ka, pinaaya mo na sa inyo. Sa Caloocan yung Sa Caloocan yung dropping point, yung daan mo pa Baseco, yung Sa Caloocan yung dropping point, yung daan mo pa Baseco, yung trabaho mo move it, ginagalaw mo pasahero. Punch after punch, parang buksingerong nagkahero pa. Ako'y pang pound per pound. Ang inang lupit, ang creative ni Sensei, men. Punch per punch, parang boxingero nakahera pa. Tang ina, naisip niya yun. Whew. Ang creative, men. Ang creative. Punch mo move it, ginagalaw mo pasahero. Punch after punch, parang buksingerong nagkahero pa. Galing, no? Ako'y pang pound per pound, na parang si Canelo na. Oo, pound, tapos nakapeso ka. Balikan natin yung kwentong ginagalaw niya pasahero niya. No choice sapagkat walang binibining na naising makabeso ka, masebo ka kasi bok, taga Baseco ka. Tangina, ganito ba yung mga dapat na tularan, huwaran daw na teacher? Lagi niya pang pinagmamayabang yung motor niyang merong seatbelt. Sarap ihambalo sa kanya nung pampasada niya na single. Pag binaldado kita dito, mamaya ang idadrive mo na lang wheelchair. Ano, brutal ba masyado? Joke lang. Teacher yan. Kapag recess, teacher yan. Kapag gutom yung lunchbox ng mga bata, yung tinitignan. Advisory class niya, Kinder 1. Kapag recess na, tamang diskarte sa mga single mom. Paglalaruan ko lang yung profession mo dito kahit graduate ka pa ng eduk pare. Hindi ito yung paaralan kung saan ka responsable. Di ito yung eskwelahan kung saan may crush kang estudyante. Ito yung classroom kung saan ikaw naman yung merong tae. Kasi ikaw yung tipo ng guro. Ikaw yung tipo ng guro na namamalo kapag late. Ako naman yung klase ng maestrong pinapasukan na ng estudyante bago pa mag-8. Nagbubukas ka pala ng libro. Patapos na ako ng page. Ikaw yung gurong nasa hanin ng mga mag-aaral. Kapag graduation, ako naman nandun sa stage. Kaya paano mangyayari na yung guro na to mas great? Papasok ka pa lang ng gate, nag-aayos na ako ng grades. Magkaiba tayo ng paaralan na napupulot na kaalaman. Sige, ikaw na yung lisensyadong guro. Ang tanong ay kung anong maituturo mo sa mga yan. Puro ka lang ba ganyan? Insulto mga banat parte lamang ng mga sulat ko sa aking poderno yung buo mong kamalayan. Hayaan nyong napastanganin ko tong tipikal na Pilipino na to. Kung usapang lirikal bumato, mas magbumukha ka lalong tanga pag in-Ingles ko pa to. Walang aklat ng kasaysayan na makakaalala pagkatapos kitang gawing pilot abo kahit gamitan ng siyensya at matematika. Hindi ma-explica kung gaano kaliit ang tingin ko sa'yo. Isa ka lamang pipitsugin nila lang na nilagay dyan para lang hamakin ko. Masyado na nakakaawa yung buhay mo, hindi ko na para pahabain to. Mismong guro yung namaalam, yung clue pang anime, saksak ng kutsilyo sa dibdib hanggang sumuko mag-exhale. Shoutout sa Crown Manila sa pagtulong sa aking play, naging assassination lang sa classroom ngayong may koro na yung sensei, bitch. Technical.
lyrical, no? Technical lyrical yung naging approach ni Sensei sa round 3, pero makikita mo pa rin yung effectivity, makikita mo pa rin yung impact ng bawat linya. 'Di ba? Tsaka yung creativity ni Sensei. Actually, yung round 3 formality na lang 'di ba? Proceed tayo kay Andros. Classroom ngayong may koro na yung sensei, bitch. Tangina ko ano siya sabi, malawak ka na nun? Oo, sa klase meron akong tae, hawak ko ngayon. Pati yung misis mo nagilod sa akin, meron pa ako pandugtong. Oo, may angkas ako lagi, kakamubit namin ang misis mo, malapit na siya sa'yo makamove on. Tangina, may dinaan daw akong paseko. Sinasabi mo ngayon, oo, yung angkas ko, papa mo, binugbog ko nga siya dun. Ganto ko. Kingina yun lang pala sasabihin mo. Hindi yun pang magaling, Kap. Mas kinabahan pa ako sa biyahe ko kanina. Baka may violation na ako sa NCAP. Pero sa mga di nakakaalam, call center agent yan. Hindi biro yung trabaho nyo. Kaya sa inyo, ako'y saludo. Pwestong kaya na lang natin yung pagtatrabaho niya. Baka sakaling tayo'y matuto. Alam nyo bang lagi yung top 1 agent? Kaya nga maraming trabaho nang gigigil. 2 days pa lang sa work, kalandian na si TL. Tangina, hindi madamot sa spill. Kapag may meeting, mahilig mag-recite. Sa mga customer, lagi kang sisat, pero yung misis mo, dissatisfied. Tangina, kahit toxic yung workplace, di yan magre-resign. Kasi sa diskarte, mabagsik ka. Di bali daw na-delay yung sahod, wag lang yung mens ng kabit niya. Tangina, issue? Tangina, di ba nag-away nga kayo ng misis mo kagabi? Pinipilit kang pinapaamin. Tangina raw kasi ng kumpanya nyo, buwan-buwan na lang merong team building. Tas required daw sumama. Kaya sa site nyo, popular ka. Isipin mo, probi ka pa lang sa work, pero sa hotel, regular na. Kaya magbago ka na, pare. Kaya ate, sana matauhan ka, ate. Yung panloloko niya, grabe. Incentives nila, 5K, binibigay lang sa'yo, kalahati. O, di ba? Kaya hindi ko masisisi misis mo kung sa malalaman niya siya'y mag-i-eskandalo. Bermans lang kayo may OT, ba't umaalis ka kahit Sabado? Alam mo paano ko nalaman to? Chinat ako ng kabit mo. Dahil sa sobra niyang buwisit, di niya na daw kayang sa Telegram lang kayo nag-uusap, tas pangalan niya pa doon, Kosang Philip. Magbago ka na, pare. Yung misis mo, wag mong tinuturing na others. Isipin mo, sensei ka pa naman, tapos wala kang manners. Tangina, tignan mo yung anak mo. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para yung trabaho pag-igihan? Tignan mo misis mo. Hindi pa ba siya sapat na dahilan para kalokohan ay tigilan? Pinaprangka kita kasi may mali ka. Di na para konsintihin at ipagtanggol. Huwag mo nang hintayin sa buhay mo yung misis mo, yung biglang mag-awol. Time, babaero. Flip top. Okay. Zoning 19. Kung gusto. Sensei. All 3 rounds, Sensei, guys. Yun lang. Rounds 2 and 3 ni Andros, hindi niya nadi-deliver ng convincing yung mga anggulo na gusto niyang i-deliver sa atin. Round 2 ganun, may ganun eh. Round 3 ganun ulit, yung about sa angulo na may kabit, something ganyan. So hindi niya na-deliver ng convincing yun, kaya medyo laylay yun. Ganun lang kasimple. Round 3 ni Sensei, although hindi niya namatayan yung round 2 niya, pero technical lyrical wise andoon. Ayun, all 3 rounds, Sensei. Score 9-10-9. So that's 28 points for Sensei. Kay Andros naman 7-8-7. 22. 28 to 22 all 3 rounds. Sensei. Gusto niyo yun, mag-ingay pa kayo isang beses para stop. Sa mag-ingay para core. Pero yun, ang boto ng hurado 5-0, mag-ingay para kay Sensei. Shoutouts kay Andros. Shoutout lang ako saglit. Kasayin po, Renz, Aaron. Yo, Andros, shoutout sa misis ko, sa mga tropa ko. Nandyan, kahit umuulan pumunta. Yeah, bago sunod.
Binoto ko si Sensei. Binoto ko si Sensei all 3 rounds. Props dun sa rebuttals ni Andros, pero gusto ko yung material ni Sensei, tas yung kulit, tapos yung buhol-buhol na tugma, ang ganda nun pakinggan. Yan, Alex. Binoto si Sensei, round 1 Sensei, 2, di ako mapag-decide, tinabla ko na lang, tas 3 Sensei. So yun, props sa mga rebut at sa yung mga on the spot ni Andros. Pero binoto ko si Sensei, yun, mas creative at... Mas creative. So yun, Sensei. All 3 rounds kay Sensei. Parehas naman, trip ko yung creativity nila ng dalawa. Pero kung haymakers tsaka consistency talaga, mas nalitaw talaga para sa akin kay Sensei all 3 rounds. Pero yun, shoutouts pa rin kay Andrew. Sana bumawi. Pero Sensei. It's ako, binoto ko si Sensei all 3 rounds. Sensei all 3 rounds. Mas malinis, tsaka setup pa lang sumusuntok na kahit sa setup pa lang. Yun. Okay din naman yung mga rebuttals ni Andros, pero hindi sapat yun para tabunan yung writtens at performance ni Sensei. Yun, congrats Sensei. Get Wilson, boss. Naagaw lagi ni Andros yung enerhiya. Naagaw niya lagi yung stage to yung nagsisimula siya, pero parang binibitawan niya rin pagkatapos. Kaya kay Sensei yun. Ayun, so that's it. Ganun lang, no? Mabilisang judgment lang para sa battle na to. So yun, all 3 rounds Sensei, hindi na masyadong nag-explain, hindi na masyadong nag-deep dive yung mga judges natin, kasi para sa akin hindi naman siya ganoon ka-debatable. Ano naman siya, one-sided naman siya. Okay? So yun lang. Sensei versus Andros. Sensei versus Andros. Shoutout Sensei at Bawe Andros. Yun. Kita-kits, all 3 rounds Sensei ang ko dito. Para sa akin, Sensei talaga to. Kita-kits sa next na review, mga kumag. Peace out.